upang kayo makapanayan sa araw po na ito. At yung layunin nga po namin sa aming interview sa inyo, upang malaman po namin yung mga karanasan ninyo bilang guro na nagkaroon nga po ng mga suliraning pang-financial. At sa una pong tanong namin sa inyo, ipatahalo po namin sa family care. So, magkano po yung sabi niya para buwan po? Okay. So, bago ko sagutin, bali ako nga, Janice Reyes, tawag nila sa akin sa pinagtuturuan ko, Teacher Janice. Pinagtuturuan ko ng preschool, so mga maliliit na bata. Private school ang tinuturuan ko. Sabi nila, pag private school, malaki sweldo. Pero, yun nga, sa tanong mo, hindi ganun kalaki yung sweldo namin. Between 10 to 15 lang. Ang iisipin ng iba, mga neighbor, nag-aaral ka, uy, malaki na yun, malaki, pero yun, hindi naman nakukuha araw-araw. Oo, malaki, hindi nakukuha araw-araw, pero maliit siya dahil sa dami ng gastos na may ginagawa natin pang-araw-araw. Yung mga gastos na yun, araw-araw na Kunyari, yung pang-araw-araw, pamasahe, kinakain ko, tapos, syempre kayo paano, yung mga susuotin. Although kami, may uniform naman kami, pero ito, uniform namin, pataas lang. So, syempre, pantalon, di ba? Tapos, swerte pa nga namin sa school namin, hindi kami pwede magsuot ng sapatos sa loob para malinis. So, pagkakagasusan namin, yung socks namin, kailangan naka-socks, yung soles sa ilalim para hindi madulas. Isa yun sa mga gastos namin. Sa mga sweldo mo ba, nagkakaroon pa po ba yung nagbibigay ko po ba ang ambag ko sa pamilya niyo po o sa pinunong service technology? Bale, oo, yun. Kasi, di ba, sa mga Pilipino naman, basta nakagraduate na, kailangan tumulong sa magulang, mayaman man o hindi, kailangan pa rin tumulong. Ako, ang ambag namin, dahil single lang ako, nakikitira pa rin ako sa magulang ko, tapos kasama ko mga kapatid ko, lola ko, at may mga tita pa ako na asawa. So, nasa isang bahay lahat kami. Meron kami every month ambag. Kanya sa pamilya namin, sa electricity, yung bill nun, sa tubig, saka sa telepono rin yan. So, divided by yan. So, kung magkano man yung bill, pagka-divide, yun yung ambag mo sa buwan na yun. As aside pa doon, paminsan-minsan, syempre, pag bibili ka ng pasalubong, diba, tayo naman pinundiran. Hindi lang naman yung bibilan mo, mama, papa mo ng mga kapatid. Syempre, yung mga kasama mo rin sa bahay, pati yung sambahan. Yun, so kaya yung mga gastos din. Sa pang-araw-araw po, pang-kailangan ng pamilya, meron pa po bang meron, pero sobrang konti. Kasi sobrang konti naman. Kasi nga, yun nga, hindi na ganun ka lang sahod ko, tapos mabawasan pa ng, yun nga, electricity bill, ganyan. Plus, kasi hindi binabayaran kung laptop. Kasi sa trabaho namin, importante yun, gumagawa kami ng reports. So, alam nga naman, isulat kami natin lahat ng report, 20 pages bawat bata, diba? Ang hirap yan. So yun, binabayaran ko pa yung laptop ko hanggang ngayon. Kung gusto mo sila, hindi ba yung Hindi, actually, hindi talaga. Kasi nga, maliit na lang naiiwan. Doon sa naiiwan na yun, doon ko nagkukunin ko yung pamasahin ko, pinakain ko. Hindi ko kaya ko. Ilang tao po yung umaasa o depende po sa sweldo niyo kung yung guro, like sa bahay, ilan po kayo tapos kahit may natin? Yung magulang ko, primary, kasi papa ko, hindi na nagtatrabaho yun. 60 plus na siya. Siyempre yung gamot niya, kailangan niya. Tapos si mama ko, nag-work siya, pero siyempre, pero paano, minsan na kailangan niya yung hingit, diba? Tapos, parte na rin kasi ng pamilya namin, yung best friend ko, kasi wala siyang mama, yung papa niya sa ibang bansa, na nagpapakirap din ng trabaho. So, pag kailangan niya
iwanan yung anak mo. Dahil kailangan magtrabaho sa probinsya lang. Dahil baby pa yung anak mo, sa akin ay iwan. So, gastos din yun kayo sa akin. Although okay lang sa akin. Yung responsibility. Pero yun. Sa pagiging guro niyo po, paano po nakaka-apekto sa inyong kaisipan o edad ang mga pinagdadaanan mo sa kasalukuyan? Ilang taon na po ba kayo guro? Ako, 11 years. Simula nung graduate ako ng 2003, March yun. After that, Holy Week. Right after Holy Week, work agad ako. So, hindi ako nagpahinga. Kasi nga, yung takot ko na ba kung hindi ako makahanap ng trabaho ngayon. So, grab agad yung opportunity. Sige na, okay na to, kahit mababa. Yung time na yun, sobrang baba na sila. Ako pa nagpapaaral sa bunso mong kapatid yung panahon mo. So, yung simula po noong ano po sa guro, maranasan po kayo ng mga ganito mga pinagdadaanan? Oo. Kasi hindi naman sinabi ng magulang ko, ikaw dapat ganito. Ako na mismo sabi, ako na lang sa tuition ng kapatid ko. Bunso naman namin. Kasi monthly naman ang pagbayad. Mababa pa yun, 2,000 per month. Kasi kaya yan, hindi naman ako magastos talaga na ako. Kaya yun. Although, syempre, alam mo yung word na stress, nakaka-stress din. Kasi, aside sa, syempre gusto mo maging maganda yung trabaho, biglang guro, prepare pa yung mga materials mo. Nakaka-stress din kasi yung oras mo na kailangan, may deadline na lahat. Kasi, syempre, gastos din. Nakaka-stress din yung gastos din. Plus, may iba pa ako activities kasi. So, na-help ko lang. So, ano kung parang nakaka-apekto po sa sarili ko mo? Kasi teacher po kasi yung parang tingin ng mga tao perfect. At i-handle po talaga. So, kung sa mga ginagawa ko yung mga gusto ng ibang po na kumikita sa pagkahay. So, ano kung may isip po sa pakiramdam mo po sa mga Bale, dahil siyempre, iniisip mo rin na hindi ka na bumabata, tumatanda. So, marami ka rin magiging kailangan in the near future. Kami yung mga kaibigan kong ibang teachers, nag-isip kami ng magiging business. So, ginawa namin, maliit na bagay lang. Ito nga yung business na siyempre mag-aambag ka. 4 na kami. Ako, sabi ko, gusto kong tumulong na wala akong iaambag. Honest ako sa kanila. Kaya yung isa, ginawa niya, sabi niya, ako muna ang magbayad. Ako muna ang magbayad na itong unang labas ng pera para sa'yo. Basta lang, gusto lang kasi talaga yun. Matakasama mo. So yun, business kami. Nagbibenta ng toys, lahat. Kaya parang basta lang, may extra kita. So, hindi na po na. Hindi. Actually, yun nga, huwag mahiya. Tapos, may possibility, lahat naman tayo naghihirap. So, dapat tayo naghihirap. Sa huli ko namin na tanungan, ano po ang inyong reaksyon sa mga sinusulong ko na panukala? Tulad na lamang po sa, may kaugnayan po sa sweldo ng mga guro na nagsasabi may minimum take-home pay at saka po yung gagawin doble po ang sweldo ng mga guro. Siyempre, masaya, di ba? Kung gagawin doble talaga yung sweldo. Tapos, kasi nga, ano sa minimum taking pay na yan? Kasi nga, di ba, ito yung sweldo mo, tapos gastos nito lahat, babawas mo lahat na kailangan ibayad ng business din. Okay na naman ipon. Yung may iwan sa'yo, minsan wala pa. So, gusto nga nila, kasi sinabi na, may mag-iwan talaga sa bawat guro, di ba? Yun lang, ang tanong ko lang din minsan, kasama din ba kami private? Usually, ang concern nila, public eh. Yun yung, parang lagi lang, di ba yung mga gobyerno, kung basta-bisa-bisa kung sa guro, public yan eh. Ako, definitely sabi, public naman yan, at bakit, parang di ba, ma-apektuhan ba ako? Pero yun yun, sana lahat, hindi lang sila yung sa public. Kasi kung nag-usin sa public, di ba, mas malaki pa sweldo sa amin. Meron pa sila mga extra gas. Oo, kami wala. Ano sweldo kami? Talagang, hirap din. Ang maganda lang sa guro, yung makita mo yung mga estudyante, wala na ng improvement. Yun lang yung maganda na kahit sige, malitas
maraming pero kung nakita yung estudyante mo, ang laki ng improvement. Yun yung magpapaalis lahat ng tao. So, ayun po. Maraming salamat sa Ma'am Janice O. Reyes. Salamat po sa mga pinagkalap po niyo na karanasan sa amin. Thank you po. Thank you rin. Thank you po. Thank you. Thank you po muli.